Noong huling Nobyembre, 1989 sinipapabukas ng mga rumesponse sa emerhensya ang pinto ng isang palapag na tahanan ng pamilya sa Lake Highlands, silangang Dallas, Texas. Ang bahay ay pagmamay-ari ng dating propesor ng negosyo sa universidad na si David Goodman na 48 taong gulang at ng asawang si Glenda na parehong ilang linggong hindi nakita. Pagpasok ng mga investigador sa bahay, agad silang sinalubong ng mabahong amoy ng kamatayan at natagpuan nila sina Goodman na patay sa sahig ng garahe. Narecover ng pulisya ang .22 kalibreng revolver sa lugar. Sa mga susunod na linggo, malalaman na sangkot sina Goodman sa isang New Age na relihiyosong kilusan na tinatawag na Conscious Development of Body, Mind, and Soul na pinamumunuan ng isang babaeng nagngangalang Terry Hoffman. Bago mamatay, iniwan ng mag-asawang Goodman ang malaking bahagi ng yaman at ari-arian kay Hoffman at hindi lang sila ang gumawa nito. Sa kanyang pagiging pinuno ng kulto, laging napapaligiran si Hoffman ng kamatayan. 8 sa kanyang tagasunod at pati ang 2 niyang asawa ay namatay sa aksidente o pagpapakamatay. Nananatiling misteryo pa rin ang totoong mga pangyayari sa likod ng kamatayang ito at kung ano ang papel ni Hoffman dito kung meron man. Pero sino nga ba talaga si Terry Hoffman? Ano ang turo ng New Age na kulto niya? Ang Conscious Development of Body, Mind, and Soul. Sa dokumentaryong ito, sisiyasatin namin ang mga tanong na ito at higit pa habang sinusuri ang kakaibang kaso ni Terry Hoffman at ng conscious development na kulto. Si Terry Hoffman ay pinanganak noong Marso 21, 1938 sa Fort Stockton, Texas. Lumaki siya sa napakahirap na pamilya. Namatay ang kapatid niyang babae sa pagsilang at naghihingalo ang kanyang ina dahil sa tuberculosis. Sa edad na siyam, ipinadala siya sa Lutheran na ampunan sa Round Rock 330 milya mula Fort Stockton. Doon siya tumira ng 2 taon bago inampon ng isang clerk ng kumpanya ng langis sa Dallas at ng asawa nito. Pagkatapos, pinangalanan siyang Terry Lee Benson. Ayon kay Hoffman, ang una niyang karanasan sa mga nilalang na tinawag niyang mga master ay nangyari noong siya ay 3.5 taong gulang pa lamang at nakatira pa kasama ng kanyang mga biyolohikal na magulang. Ayon kay Hoffman, ang mga master ay matatalinong espiritong gabay na paminsan-minsang nagpapakita sa kanya rito sa mundo upang magbigay ng payo sa kanya tungkol sa kanyang mga tagasunod. Hindi sila nakikita o naririnig ng karamihan pero kaya ni Hoffman. Noong siya ay nakatira pa sa ampunan, sinabi niyang natuklasan niya na siya ang reinkarnasyon ni Santa Teresa ng Avila, isang madre noong ika-6 na siglo at sinasabing mistiko na nakaranas ng mga pangitain mula sa banal na santatlo. 4 na taon na payapang namuhay si Hoffman kasama ang kanyang mga magulang na umampon sa kanya. 1 buwan pagkatapos ng ika-15 kaarawan niya, tumakas siya para pakasalan ang 18 anyos na truck driver at hindi nakapagtapos ng high school na si John Ray Wilder na tinawag ng kanyang bagong ina na Siga. Nagsinungaling sina Hoffman at John sa marriage certificate tungkol sa edad nila, pinalabas na 3 taon silang mas matanda. Pagkatapos ay ikinasal sila sa Durance, Oklahoma bago bumalik sa Dallas. Pakalipas na 18 buwan, nabuntis si Hoffman sa unang anak at tumigil sa pag-aaral sa high school. Ipinanganak niya si Cathy, ang panganay na anak na babae, noong 1954 at nagkaroon pa ng 2 pang anak kay John Wilder. Ipinanganak ang kanilang anak na si Kenneth noong 1958 at ang bunsong si Virginia naman ay 5 taon pagkatapos. Sama-sama, nanirahan ang pamilya sa simpleng lugar sa South Dallas County. Si John lang ang sumusuporta bilang truck driver habang si Hoffman ay full-time na ina sa bahay, bagamat naghahangad pa siya ng higit pa.
Sa kabila ng pag-aalaga ng mga anak, paglilinis at pagluluto, nagawa pa rin ni Hoffman na makahanap ng kaunting oras para sa sarili niya na ginamit niya upang magsimulang magbasa ng mga libro tungkol sa okulto, kabilang na ang mga paksa tulad ng mga saikiko at hipnotismo. Nakahanap siya ng mga kaibigang kapareho ng interes na kasama niyang pinag-uusapan ang pinagmulan ng universo, ang kahulugan ng buhay at pagmumuni-muni. Nang magsimulang pumasok sa paaralan ang mga bata at nagkaroon siya ng oras, kumuha si Hoffman ng mga klase sa hipnotismo at iba pang paksa. Pagsapit ng huling bahagi ng dekada, si Senta lumipat ang pamilya sa Farms Branch na isang suburb sa Hilagang Dallas kung saan nagturo si Hoffman ng lingguhang klase ng pagmumuni-muni. Dahil sa ganitong pagmumuni-muni, napagpasyahan ni Hoffman na buuin ang conscious development of body, mind, and soul. Noon, hindi pa ito itinuturing na New Age na relihiyon o kulto, kundi isang simpleng grupong tinuturuan niya. Tinuruan niya ang mga tagasunod gamit ang araling isinulat at ibinenta niya. Narito ang sipi mula sa unang aralin ni Hoffman. Ito ang iyong unang aralin. Ito ay iyo sa isang espesyal na paraan dahil ang kaalamang nakapaloob dito ay sagrado, lihim at misteryoso. Mula pa noong sinaunang panahon, iningatan at pinahalagahan ang impormasyong ito dahil ang kaalaman ay nagbibigay kapangyarihan. Dahil sa turo ng mga maestro, hindi ka lang mulat sa bihirang katotohanan, matututo ka ring gumamit at kontrolin ang mga enerhiyang kakaunti lang ang nakapagpapaamo. Ang mga klase ni Hoffman ay ginugol sa pag-upong nakaekis ang mga binti sa sahig habang nakikinig sa kanyang mga payo tungkol sa iba't ibang paksa mula sa relasyon hanggang sa personal na pananalap. Pinangunahan niya ang mga tagasunod sa tila trance na estado bago magtapos sa isang panalangin. Isinalaysay ng dating miyembro na si Hoffman ay nagbibigay ng konsultasyon kada oras at pinapayuhan sila sa lahat ng aspeto ng buhay. Matibay ang paniniwala ni Hoffman sa karma at iginiit niya na ang mga gawaing ginagawa sa mundo sa pisikal na daigdig ay makakaapekto sa mga pagkakataon para sa reinkarnasyon sa espiritual na daigdig. Hindi rin siya nahiyang balaan ang kanyang mga tagasunod na ang mga nakakaranas ng malas at kamalasan ay bunga ng mga maling desisyon na ginawa nila sa kanilang mga nakaraang buhay. Ang mga taong masama ang asal sa isang buhay ay nakatakdang hatulan at maari muling isilang bilang ipis o daga sa kanilang susunod na buhay. Sabi ni Hoffman, layunin ng grupo na umunlad para makasama ang Diyos at mga master sa espiritual na antas sa susunod na buhay. Mangyayari lang ito kung taos puso at matibay sundin ng mga tagasunod ang kanyang mga turo. Para makapasok sa pinakamataas na antas, kailangan mong paunlarin ang lakas ng damdamin, isipan at kaluluwa. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng balanse sa pagitan ng pisikal, emosyonal, mental at espiritual na mga katawan. Sabi niya, ang gustong magtagumpay sa susunod na buhay ay dapat tiyakin na may katatagan at pagkakapantay-pantay sa apat na nabanggit na katawan. Sinabi niya na ang mga negatibong pag-iisip na tinawag niyang negatibong enerhiya ay maaring makapagpahina at posibleng maging sanhi pa ng kamatayan. Halimbawa, ang takot sa kanser ay maaring magdulot ng kanser. Kapag nasaktan o nagkasakit si Hoffman, sinasabi niya sa tagasunod na tinitiis niya para sa kanila ang parusa mula sa mga Black Lords, mga kaaway ng kanilang grupo na tatalakayin pa natin. Hindi natitinag si Hoffman sa usapin ng kamatayan. Isinulat niya sa kanyang mga turo, magiging mulat ka rin sa pagpapatuloy ng buhay. Kaya, hindi na umiiral ang kamatayan dahil maiintindihan mong ang pag-iral mo ay hindi lang nakadepende sa pisikal mong katawan. Ang bunga ng marangal na kamatayan ay muling pagsilang. Isa pa sa mga itinuturo ni Hoffman ay ang attachment, ang pinakamasama at mapanlinlang sa lahat ng mapanirang gawi. Ngunit hindi tumutukoy si Hoffman sa sentimental na bagay o material na kasakiman, kundi sa mga tao. Hinikayat niya ang kanyang mga tagasunod na limitahan ang kanilang pakikisalamuha sa iba, kabilang na ang mga kamag-anak, magulang at mga anak. Sinabi niya na ang ganitong mga ugnayan ay maaaring hindi mag-iwan ng oras para sa espiritual na debosyon. Ang pagpapalaya ng sarili mong kaluluwa ang tanging dahilan kung bakit ka narito sa mundong ito. Ang partikular na turo na ito ay tumulong kay Hoffman na makapagpalago ng pinakatapat na mga tagasunod at pinaka-eksklusibong panloob na grupo.
Ayon kay Peter Elkine sa Texas Monthly, noong 1990 sinakyan ni Hoffman ang pagkabalisa ng isang henerasyong hindi mapalagay sa tradisyonal na reliyon at sa kawalan nito ng malinaw na sagot sa mga imposibleng tanong dahilan ng tagumpay ng kanyang kilusan. Noong dekada 1980 malaki ang impluwensya ng turo ni Hoffman sa mga relihiyong New Age. Sabi ni Elkind, noong 1960 puno ng diborsyo, materyalismo at pansariling kaligayahan ang dalas, habang si Hoffman ay nag-alok naman ng kapatawaran sa kasalanan at pagpapatibay ng kaligayahan. Sinabi niya sa tagasunod ang nais nilang marinig. Kakampante sila sa yaman. Makakahanap sila ng kaligayahan sa bawat pagtatalik. Tulad ng ibang kilusan, nangako si Hoffman ng buhay na masaya at masagana at naniwala ang mga tagasunod na makakamit nila ito sa pagsunod sa kanyang mga turo. Sa kabila ng mga itinuro niya, hindi naging maayos ang personal na buhay ni Hoffman. Si John, ang asawa niya ay nadismaya sa kanya at sa mga turo niya. Noong Disyembre 1970, naghain si Hoffman ng diborsyo. Sinabi niya sa isang kaibigan na hinahadlangan ni John ang aking espiritual na paglago. At sinabi rin sa iba na ang di umano'y walang basehang selos nito sa isang mas batang tagasunod, isang lalaking nagngangalang Glenn Cooley, ang nagtulak sa kanya na magsampa ng kaso sa korte. Pagkatapos ihain ang mga papeles ng diborsyo, pansamantalang ipinasok ni John at nang umampon kay Hoffman ang 32 anyos sa Parkland Memorial Hospital para masuri ng psychiatrist. Sumang-ayon ng hukom matapos sabihing delikado si Hoffman sa sarili at sa iba. Hindi tiyak ang mga napagdesisyunan habang siya roon. Ngunit nang maaprubahan ang diborsyo ni Hoffman noong Marso 23, 1971 nawala sa kanya ang kustodya kina Kenneth at Virginia, ang kanyang dalawang bunsong anak. Hindi rin nagtagal na walang asawa si Hoffman. Noong taginit ng 1974 na buwan matapos ang diborsyo, pinakasalan niya si Glenn Scott Cooley, isang 20 taong gulang na estudyante mula North Texas State University na ayon sa kanya ay pinagsisilosan ng dati niyang asawa. Tumigil sa pag-aaral si Glenn matapos silang ikasal. Sabay na bumili at lumipat ang mag-asawa sa bahay sa Donovan Road, North Dallas. Pagkatapos noon, buong panahong inialay ni Hoffman ang sarili niya sa paglinang ng katawan, isipan at kaluluwa. Habang nagbibigay ng kopya ng aralin at pribadong konsultasyon, nagbenta rin si Hoffman ng kristal at alahas. Sabi niya, may proteksyon at nakagagaling na katangian ang ilang batong hiyas, pero tanging maingat na napili at na-charge lang ang may ganitong epekto. Hinikayat niya ang mga tagasunod na bilhin ng produkto para sa sariling kapakinabangan at binanggit na mas mahal, mas malakas ang kapangyarihan nito. Nag-alok siya ng mga handmade na singsing, kwintas, pulseras na pilak, pati hiwalay na kristal at batong hiyas. Mas maraming alahas ang pagmamay-ari ng miyembro ng Conscious Development, mas nakikita ang dedikasyon nila sa layunin. Patuloy na tumataas ang kasikatan ng Conscious Development. Dahil dumami ang tagasunod, napagtanto ni Hoffman na hindi niya kaya magturo mag-isa. Pinili niya ang 25 pinakatapat na miyembro bilang guro para magpatakbo ng ilang klase habang siya ay nagtuon sa mas malalaking bagay. Sa puntong ito, hinangaan na si Hoffman at tinawag ng mga tagasunod bilang Antomaji, ang banal na tagapahayag. Mukhang lumaki lalo ang ulo ni Hoffman dahil sa bagong titulo. O baka matagal na talaga siyang mayabang. Nagsimula siyang mag-angkin ng kung ano-anong kamangha-manghang kakayahan tulad ng kaya niyang lumutang, magpagaling ng mga may sakit, kahit padaan-daang milya ang layo sa kanya at makipag-usap kay Plato pati na rin kay Bubay, isang maalamat na gurong mula sa Himalayas. Isang tagasunod ni Hoffman na naging guro ang nagkwento na minsan siyang sumakay sa eroplano na nawala ng kontrol ng bumangga sa kawad ng telepono pero nabawi ng piloto ang kontrol at naiwasan ang aksidente. Kalaunan, inangkin ni Hoffman na siya raw ang tumulong upang mailigtas ang mga sakay ng eroplano. Habang lumilipas ang panahon, mas lalo pang dumami ang mga taong naakit sa karisma ni Hoffman. Nagsimula na siyang magpulong lingguhan kasama ang mga pinakatapat niyang tagasunod na pinili niyang maging guro.
Sinabi niya sa grupo na sila ay miyembro na ng White Brotherhood at pinili ng mga master upang labanan ang nagbabantang kasamaan. Pinaliwanag ni Hoffman na ang Black Lords ay bagong banta na kabilang sa kalabang Black Brotherhood. Dapat akuin ng White Brotherhood ang tungkulin na labanan ang masasamang nilalang at protektahan ang mundo. Sabi ni Hoffman, ang mga Black Lords ay nasa astral at mental na antas kaya hindi sila pisikal na nilalang sa mundo. Maari lamang silang mapuksa sa pamamagitan ng pagdadala sa kanila sa kailaliman ng impyerno kung saan matutunaw ang kanilang mga kaluluwa at mas mababang katawan. Nagbabala si Hoffman na hindi Black Lords ang pinakamasama nilang kaaway. May mga Black Overlords na mas makapangyarihan at mas nakakatakot na bersyon ng mga Lord. Sinabi niya na hindi pareho ang paraan ng pagpatay sa mga Overlord. Sa halip, dapat silang dalhin sa elektromagnetikong kuwebang nakatutunaw. Isa pang kalaban ng White Brotherhood ay ang mga Garbans na tinawag ni Hoffman. Sinabi niyang mga 6 talampakan ang taas nila at mahahaba ang tuka. Ang Garban ay mukhang gargoyle at nababalutan ng malagkit na likido. Kilala silang kayang hawakan ang tao at mag-iwan ng malagkit na likido sa katawan ng biktima. Ipinaliwanag ni Hoffman kung paano saktan ang mga garban. Kung makaramdam ka ng pamamanhid o panghinginig sa kamay matapos ang 30 segundo o 1 minuto, isipin mong may garban na nakakapit sa kamay mo. Gamitin ang imahinasyon mo, balutin ang alambre de puwas, saksakin at patayin. Pagkatapos, isipin mong paakyat na umiikot ang mga patay na garban at natutunaw sa kalawakan. Matapos magpaliwanag, sinabi ni Hoffman sa puting kapatiran kung paano nila hahamunin ang mga kaaway. Gagawin nila ito sa pagdadala ng 4 na bagay na sumasagisag sa mga elemento: apoy, tubig at lupa. Ang mga bagay ay isang tungkod, isang tasa, isang espada at isang supot na may lamang lupa. Ipinaliwanag din niya na kailangan ng lahat na magbihis para sa labanan gamit ang maayos na ginawang balabal na magbibigay sa mga guro ng hanggang 15 beses na mas malakas na kapangyarihan. Kailangan din nilang isuot ang gawang kamay na alahas ni Hoffman. Pagkatapos, pinangunahan ni Hoffman ang mga guro sa isang serye ng mga ritual ng proteksyon bago sila magsimulang humiwa sa hangin gamit ang mga ballpen at pambukas ng liham na nagsilbing pansamantalang espada nila habang sinisimulan nilang labanan ang mga itim na Panginoon at iba pang nilalang. Bagamat espiritual ang mga labang ito, ramdam ng maraming miyembro ng puting kapatiran na tunay ang kanilang karanasan at may panganib na mamatay. Sumulat ang isang guro. Kailangan naming magmadaling tumulong sa ilang kasamahan namin sa puting kapatiran habang nakikipaglaban sila. Marami sa kanila ang namatay sa malayong universo dahil hindi sila kasing handa sa labanan gaya namin noon at sa hinaharap. Dahil seryoso ang mga tagasunod ni Hoffman sa mga laban, nagtalaga siya ng mga tenyenteng naguulat sa kanya na parang totoong unit militar sa digmaan. Madalas nilang binibilang ang mga namatay at isinusulat ang malungkot na resulta ng kanilang engkwentro. Sabi nila, ang unang laban namin ay tumagal ng mahigit 3 oras at natunaw ang 242 Panginoon, wala ni isang punong Panginoon. Ang mga laban ay tumatagal ng oras at labis na nakakapagod sa mga guro. Napansin ng mga tenyente na ang mga pag-atake ay nagsimulang mangyari na mas madalas. Sinabi nila na nagiging desperado ang puting kapatiran at napakahalaga ng tulong na kailangan namin. Gayunpaman, hindi nakatanggap ng anumang tulong ang mga guro. Pinanumpa silang ilihim ito at tanging miyembro ng puting kapatiran lang ang pwedeng makasagupa ang mga itim na Panginoon. Dahil dito, maraming miyembro ang naging paranoid, desperado at labis na nag-aalala habang bantang umatake ang kanilang mga kaaway anumang oras. Noong Nobyembre 1976 nag-file ng diborsyo si Hoffman sa asawang si Glenn Cooley, 25 taong gulang. Kahit hindi inaprubahan ng Baptist na magulang ni Glenn ang conscious development, sinuportahan pa rin niya ang asawa habang sumisikat ito at ang grupo at nagtrabaho siya full-time sa negosyong alahas ni Hoffman. Nang marinig niya ang usapan ni Hoffman tungkol sa mga itim na Panginoon, nagpasya siyang manatili sa kanilang pagsasama. Nagpatotoo ang kanyang ina na gusto na talagang kumawala ng kanyang anak sa lahat, ang kasal, ang conscious development, lahat-lahat. Kahit hindi niya sinusuportahan ang bagong direksyon ng conscious development, naging maayos ang hiwalayan nila at nagpatuloy si Glenn sa trabaho sa negosyo ng alahas. Na-finalize ang kanilang diborsyo noong Enero 27, 1977.
Pero pagkatapos ng 5 araw, natagpuang patay si Glenn. Nag-iiwan siya ng sulat sa fee ni Hoffman na pinamagatang huling habilin at testamento. Sa habilin niya, iniwan niya lahat ng ari-arian kabilang ang Buick Limited, 2 bangka at mga kagamitan sa dating asawa. Sinabi ni Hoffman sa mga investigador na matapos makita ang sulat, pumunta siya kasama ang 2 niyang tagasunod sa kubo ni Glenn at natagpuan siyang patay sa kama. Ang kanyang pagkamatay ay iniugnay sa overdose sa gamot dahil sa presensya ng Valium at Librium sa kanyang dugo. Bagaman minsang gumamit ng droga si Glenn noong ikinasal kay Hoffman, nagulat pa rin ang mga nakakakilala sa kanyang pagpapakamatay. Si Hoffman naman, sa kanyang panig, ay nagsabing tila bagsak ang loob niya kamakailan. Sa 13 taon pinaniwalaan ang kwento niya, pero noong 1989, sinabi ng dating miyembro ng White Brotherhood sa mga investigador na siya at si Hoffman ay bumisita sa kubo ni Glenn noong Pebrero 2 gabi ng pagkamatay niya. Habang papunta roon, sinabi ni Hoffman sa kanya na lilipat na si Glenn sa susunod na antas. Pagdating nila, malinaw pa ang isip ng 25 anyos at sinabi niyang ininom niya ang nakamamatay na mga gamot, ngunit simula pa lamang yon. Isa sa pinakatapat na tagasunod ni Hoffman ay si Sandy Cleaver. Isang tubong Alabama, si Sandy ay isang dalagang lumaki sa isang mayamang pamilya at may sapat na pera dahil sa isang trust fund. Itinuturing na protektado at inosente, nakilala niya ang kanyang asawang si Chuck habang nasa universidad. Noong 1960 lumipat sila ni Chuck sa Dallas at noong 1964 isinilang ni Sandy ang kanilang mag-iisang anak na si Susan Devereaux. Inilarawan si Sandy na espiritual na balisa. Naghiwalay ang mga magulang niya noong bata pa siya at ang ina niya ay may sakit sa pag-iisip na madalas maospital buong buhay ni Sandy. Bukod sa mga problema niya, namatay ang kapatid niyang babae sa aksidente sa sasakyan at noong 1966 namatay ang ama niya sa pagbagsak ng eroplano. Litong-lito at naghahanap ng sagot, natagpuan ni Sandy si Terry Hoffman at ang kanyang mga aral. Noong 1971 kasabay ng pag-iwan ni Hoffman sa unang asawa, iniwan din ni Sandy si Chuck. Sinabi niya kay Chuck na napagdesisyonan nila ni Hoffman na siya ang sagabal sa kanyang espiritual na pag-unlad. Nagtagal ang laban sa kustodya kay Susan. Tinawag ni Chuck si Sandy na hindi karapat-dapat na ina dahil hindi siya dinadala si Susan sa totoong doktor at umaasa lang sa dasal at insenso kapag nagkakasakit. Kilala rin si Sandy na nagbibigay ng hindi kilalang tableta sa anak na inireseta ng isang hindi lisensyadong manggagamot sa Mexico na nag-aangking kayang i-diagnose si Susan gamit ang telepathy. Ang manggagamot ay inirekomenda ni Hoffman. Ayon kay Chuck, labis nang nahumaling si Sandy sa mga turo ni Hoffman ay ang nagiging delikado na ito at sa huli ay pinatotohanan niyang binibigyan ni Sandy ng 110 mga tableta na walang label araw-araw ang kanilang anak. Sinabi niya na itinigil niya ang laban sa kustodiya dahil natakot siyang saktan ni Sandy ang anak nila dahil naniniwala itong muling isisilang si Susan, gaya ng itinuro ni Hoffman at ibibigay sa kanya ang kustodiya. Pinakamagandang nakuha ni Chuck sa diborsyo ay probisyon na dapat sa lisensyadong doktor sa Texas lang pwedeng dalhin ni Sandy ang kanilang anak. Pagkatapos nito, full-time na tumulong si Sandy kay Hoffman ng libre. Muli niyang isinulat ang kurso ng grupo, bumili ng sariling press, tumulong sa paggawa ng alahas at inayos ang talaan. Noong 1974 inirehistro ni Hoffman ang conscious development at ginawang kalihim at ingat yaman si Sandy. Bilang bahagi ng kanyang trabaho, umalis siya ng ilang araw sa bayan. Iniiwan ang kanyang anak na babae sa pangangalaga ng matandang kasambahay ng pamilya, si Louise Watson. Ayon sa lahat, aktibong kasali si Sandy sa kilusan at sabik siya sa kinabukasan nito. Lalong tumitibay araw-araw ang ugnayan niya kay Hoffman at naniniwala siyang sulit ang anumang sakripisyo para sa trabaho. Nagbago ang lahat noong 1978 nang lumitaw ang bagong banta. Ipinaalam ni Hoffman kina Sandy at sa White Brotherhood na kayanan ng Black Lords na lasunin ang dugo. Sinabi niyang kailangang maglabas ng dugong kasya sa isang hiringgilya ang mga mahahawa para matanggal ang lason. Tinawag niyang estratehiyang pangdepensa ang pagpapalabas ng dugo at nakakagulat, sapat ito para magduda ang ilan sa kilusan bago iwan ang conscious development. Kumonti man ang malalapit na tauhan ni Hoffman, nanatili pa rin si Sandy Cleaver.
Sa panahong ito, 14 na taong gulang na si Susan at nagsisimula na siyang mainis sa pagiging malayo ng kanyang ina at sa katotohanang palaging wala ito sa bahay. Mahilig si Susan sa sports at siya ang star player ng basketball team sa kanyang paaralan, ngunit hindi kailanman sinamahan ni Sandy sa mga laro niya. Noong 1979 ang tuwa ni Susan nang yayain siya ng ina sa isang pre-wedding trip sa Hawaii. Ilang taon bago nito, nakilala ni Sandy si Lynn Fairchild at nagplano sila magpakasal kahit binalaan sila ni Hoffman na manatiling masayang single. Noong Pebrero 25 habang nagpipiknik sina Sandy at Susan sa lagon malapit sa Welupe Peninsula, isang magandang lugar na dati nang pinuntahan na tinirekomenda ni Hoffman, nagpasya silang maglaya gamit ang inflatable balsa. Ayon kay Sandy, tinamaan sila ng biglaang alon kaya nahulog sila mula sa balsa at napunta sa matalim na coral reef. Isa pang alon ang nagiwalay at nagtulak sa kanila sa ilalim ng tubig. Hinahanap ni Sandy ang anak niyang babae, ngunit hindi niya makita. Maya-maya, nasagip si Sandy na may mga pasa at sugat habang nasa coral reef. Ilang oras ang lumipas, nakuha ang katawan ni Susan. Naalerto si Chuck tungkol sa mga pangyayari ng araw na yon ni Hoffman bandang 1:00 ng madaling araw. Nagkita sila sa Hawaii noong hapon sa silid ni Sandy sa ospital. Habang nandun siya, sinubukan siyang tawagan sa bahay ng miyembro ng Conscious Development na may mahalagang dokumento. Ang dokumentong yon ay huling habilin ni Susan para kina Hoffman at sa ikatlong asawa niyang si Ben Johnson. Iniwan ng dalagita ang $125,000, lahat ng pera sa kanyang trust fund kay Hoffman at sa kanyang samahan. Dagdag niya, gagamitin ito para sa Conscious Development School na plano ni na Hoffman at ng kanyang ina. Kakaiba, lumitaw din ang pangalawang huling habilin, formal at may petsang nakaraang Agosto. Iniwan niya lahat ng ari-arian kay Hoffman na ayon sa dokumento ay parang naging pangalawang ina ko. Ang bersyong ito ng huling habilin ay may legal at pang-adultong wika, di tulad ng naunang isinulat ng bata. Walang bisa ang dalawang dokumento dahil bawal gumawa ng legal na huling habilin ang mga menor de edad sa Texas. Ang ama ni Susan, si Chuck, ay nakaramdam ng pagdududa sa dokumento. Alam niya na halos walang naging ugnayan ang 14 na taong gulang na si Susan kay Hoffman at naniniwala siyang inutos ng ina ni Susan ang pagsulat ng dokumento para mapasaya ito. May tismis na si Sandy ang may sala sa pagkamatay ng anak niya dahil sinabi niya sa mga katrabaho na natatakot siya kay Susan na sinasabing may masasamang espiritu sa loob niya na sinusubukang pasukin ang enerhiya ni Sandy. Ito rin ang dahilan kung bakit nanatiling mailap si Sandy kahit na ang tanging nais lang ni Susan ay makuha ang pagmamahal at papuri ng kanyang ina. Tinapos ni Sandy ang engagement kay Lynn Fairchild pero nanatiling malapit kay Hoffman. Si Hoffman ay nawala ng anak noong taon ding yon nang mamatay si Kenneth, ang nag-iisa niyang anak na lalaki, sa pagkahulog habang nagtatayo ng isang komersyal na gusali sa Grand Prairie. 22 taong gulang lamang siya. Sa kanyang huling habilin, iniwan niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang ina. 2 buwan matapos mamatay si Susan, kumuha si Sandy ng insurance policy na nagkakahalaga ng $300,000. Si Hoffman lang ang benepisyaryo. Kalaw na noong taon ding iyon, inilipat din niya kay Hoffman ang kanyang ari-arian na nagkakahalaga ng $180,000 at nagsimulang magbayad ng upa kay Hoffman para manatili siyang nakatira sa kanyang bahay. Noong Setyembre 8, 1981 makalipas ang 2 taon, naglakbay ng 6 na araw sina Sandy at ang matanda niyang kasambahay na si Luis papuntang Colorado para bisitahin ang lupang binili ng grupo malapit sa Cripple Creek kung saan balak nilang magtayo ng retreat. Nagpalipas ng unang gabi sa Colorado Springs ang 2 babae kasama ang kapatid ni Hoffman. Kinabukasan, nagpunta sila upang bisitahin ang lupain ng Conscious Development. Ngunit sa halip ng gabing iyon, sa isang lugar na kilala bilang Garden of the Gods, diretsong ipinagmaneho ni Sandy ang sasakyan pababa ng bundok. Ayon sa investigador, kahit matalim ang kurbada, hindi tinangkang umiwas o huminto si Sandy. Bumulusok ang sasakyan ng 500 talampakan sa bangin. Nahulog sina Sandy at Luis mula sa sasakyan habang ito'y bumabagsak. Nakita ang mga katawan nila na malayo sa itaas ng kinalalagyan ng wasak na sasakyan. Dumating si Hoffman sa ospital matapos ang 2 araw para kunin ang mga bangkay. 3 buwan bago mamatay, binago ni Sandy ang habilin at si Hoffman lang ang itinakdang tagapagmana. Siya rin ang benepisyaryo ng $300,000 na siguro sa buhay. Itinalaga rin ni Luis si Hoffman bilang tagatanggap ng kanyang ari-arian.
Mahihirapan si Hoffman makuha ang ari-arian ng Cleaver dahil kinuwestiyon ng kapatid ni Sandy ang huling habilin. Ipinahayag niya na ito ay dahil sa labis na impluwensya at panlilinlang, iginiit ng kanyang kapatid ay hindi makapag-isip o makapagpasya ng malaya at kontrolado ng mga gumagamit ng hypnosis, Pavlovian conditioning at psychotherapy. Itinanggi ni Hoffman na kinontrol si Sandy sa pre-trial deposition pero inamin niyang sinubukan niya itong ihipnotismo ng 2 beses. Nauwi sa paglilitis ang kaso noong Hunyo 1982 pero matapos ang 5 araw ng testimonya, napagpasyahan ni Hoffman na makipag-areglo na lang. Pumayag siya na bayaran ang kapatid ni Sandy ng $100 at $12,500 na cash at 40% ng netong kita mula sa pagbebenta ng kanyang bahay. Pantay na hahatiin sa 2 ang kanyang mga gamit at ari-arian. Matapos mamatay si Sandy, pansamantalang itinigil ni Hoffman ang lahat ng klase sa conscious development. Sa kabila ng serye ng kakaibang pagkamatay, pagpapalabas ng dugo at alitan sa kapatid ni Sandy, nanatili siyang may matibay na hanay ng mga tagasunod. Kahit bihira ang formal na pagpupulong, madalas magsama at naging malapit ang mga miyembro gaya ng gusto ni Hoffman. Noong kalagitnaan ng dekada 80, pinalawak pa ni Hoffman ang kanyang mga negosyo. Nagsimula siyang gumawa ng pabango at mag-alok ng acupressure massage therapy na anyay para matanggal ang bara sa energy centers ng katawan. Nag-organisa pa siya ng isang workshop tungkol sa negosyo ng langis dahil naging parang financial guru na rin siya bukod sa lahat ng iba pa. Noong 1980 nakipagdiborsiyo si Hoffman sa ikatlong asawa at pinakasala ng tagasunod niyang si Don Hoffman. Sina Don at ang dati niyang asawang si Alice ay naging tapat na tagasunod ng conscious development noong 1970 matapos aksidenteng malunod ang kanilang anak sa swimming pool. Gaya ng dati niyang mga asawa, tumigil si Don sa trabaho matapos pakasalan si Hoffman para mag full-time siya sa conscious development. Pinalitan ni Robin Ostott si Sandy bilang kanang kamay ni Hoffman. Noong kalagitnaan ng 1980 labis nang nakasali si Robin sa kilusan, kaya bihira na siyang makausap o makita ng magulang at tila napabayaan na rin ang anak niyang binatilyo. Sabi na kaibigan niya, umiikot ang buhay niya sa anak niya hanggang makilala si Terry Hoffman. Pagkatapos, naging sentro na ng buhay niya si Terry Hoffman. Kahit madalas kumonsulta si Robin kay Hoffman at ilang beses na sumailalim sa massage therapy, hindi niya matanggal ang matinding kawalang pag-asa na bumabalot sa kanya. Lubos siyang na-depress. Sa kanyang journal, isinulat niyang pakiramdam niya na ang mga katawan niya na dapat laging panatilihing balanse ay kumalaban sa kanya. Pagkalipas ng ilang panahon, iniwan siya ng mga kaibigan sa conscious development matapos niyang saktan ng isang miyembrong inakala niyang banta sa buhay niya. Sinisi ni Robin ang mga itim na Panginoon at ipinaliwanag niyang sinasakop nila ang mga katawan niya at naghahasik ng kaguluhan. Noong Abril 11, 1987, sinabi niya sa dating asawa na may hepatitis siya at terminal na ang sakit niya. Kahit nalito ang dating asawa, nagpa-appointment pa rin ito sa doktor at dumalo roon si Robin. Kalaunan, ipinakita ng resulta ng mga pagsusuri na wala namang sakit sa kanyang katawan. Pagkatapos ng appointment sa doktor, binisita ni Robin si Hoffman. Pag-uwi niya sa bahay, nagpakamatay siya gamit ang kalibreng .38 revolver. Walang iniwang sulat si Robin para sa kanyang anak o anumang paliwanag tungkol sa kanyang ginawa. Sa halip, nagsulat siya ng mensahe kay Hoffman, "Humihingi ako ng paumanhin kay Terry. 3,000 X isang WK sa lahat ng antas ng aking pagkatao para sa mga nakakasakit, bastos at malaswang komento ko noong nakaraang linggo. Mahal na mahal ko siya at taimtim akong humihingi ng tawad sa kanya balang araw." 2 buwan na ang nakalipas nang isulat niya ang huling habilin. Mapupunta kay Hoffman ang karamihan ng ari-arian niya. Sabi ni Robin, anumang ayaw ng anak niya ay mapupunta kay Hoffman. Makaraan ng 7 buwan, noong Nobyembre, 30 natagpuang patay sa hotel room sa Chicago si Mary Alice Levinson ng Conscious Development. Ayon sa tala, namatay siya dahil sa overdose ng droga matapos uminom ng 2 uri ng inireresetang pampatulog. Kapansin-pansin, 2 linggo bago siya namatay, pinalitan niya ang benepisyaryo ng kanyang pulisya ng siguro sa buhay. Dati, ang kapatid niyang bunso ang nakalista pero pinalitan niya ito ng kanyang nobyo sa pulisya. Nakilala ni Mary ang partner niya sa pamamagitan ni Hoffman sa spiritual retreat.
Nakakatakot, nag-record siya ng mensahe para sa kanyang mga magulang na kalaunan ay narecover ng pulisya. Sa recording, nagsalita siya tungkol sa kanyang pagpanaw at sinabi, "Gusto kong maintindihan ninyo na ako ay ganap na nasa tamang pag-iisip at napagdesisyunan ko ito matapos ang matagal na pag-iisip." Sa totoo lang, inaabangan ko pa nga ito. Dahil sa dati kong trabaho sa hayop, naniniwala akong tama ang euthanasia para sa sobrang naghihirap. Nawala rin nung taon na yon si Charles Southern Jr., 39 na taong gulang, isang kilalang miyembro ng grupo. Si Charles ay nagtatrabaho sa community college sa Chicago at nagtuturo ng conscious development sa kanyang libreng oras. Malapit siya kay Hoffman at sa mga kaibigan nito at madalas bumisita sa bahay sa Dallas. Mas maaga ngayong taon, nakita si Charles na pag-alagala sa Chicago at nagsasalita ng hindi maintindihang wika. Matapos ma-ospital, bumalik siya sa normal na buhay, ngunit nawala ang interes kay Hoffman at sa mga gawain nito kahit kasali pa rin siya sa organisasyon. Plano ni Charles magpalipas ng 2 linggo sa India ngayong Disyembre. Gayunpaman, hindi na siya muling nakita ng kanyang pamilya. Sa loob ng kanyang bahay, natagpuan ng kanyang mga mahal sa buhay ang kanyang pasaporte. Wala itong kahit anong tatak mula sa India. Nakita rin nila ang isang maliit na bote sa isa sa kanyang mga drawer na may laman na parang isang uri ng substansya, pati na rin ang tila 2 huling habilin. Kahit hinarap si Hoffman sa pagkawala ni Charles, itinanggi niyang sangkot siya. Wala pa ring balita kay Charles Southern Jr. dahil hindi pa rin siya natatagpuan. Naging tampok ang kaso niya sa Unsolved Mysteries noong dekada 90. Kapayapan, pagkakaisa, kaliwanagan, at 11 maagang pagkamatay. Ito ang iniwang pamana ng di kilalang espiritual na kilusan. Nausumali ang iginagalang na batang propesyo ng Ingles na bahala ang kanyang pamilya. Ngayon, nawawala na siya at humihingi sila ng tulong ninyo. Tinalakay din sa episode ang kaso ni Jill Bounce at ang mga misteryosong pagkamatay sa paligid ni Hoffman. Noong 1988, 2 konektado sa kilusan ang natagpuang patay. Ang una rito ay ika-4 na asawa ni Hoffman, si Don Hoffman, 50 taong gulang. Noong Setyembre 16, natagpuang patay si Don sa kanyang silid sa Marriott Hotel sa Los Colinas, Texas. Ang pagkamatay niya ay katulad ng nangyari sa pangalawang asawa ni Hoffman kay Glenn Cooley. Namatay si Don dahil sa halo-halong pagkalason sa droga. Sa 3 naitalang video message na magkapareho at para sa kanyang mga kapatid at mga anak, nagpaalam si Don ng luhaan sa kanyang pamilya, sinasabi na may cancer siya at nakausap niya ang 3 espesyalista na nagsabing terminal at hindi na magagamot ng kanyang sakit. Sabi pa niya, mahina ang puso ni Hoffman kaya masama ang anumang labis na stress o pressure sa kanya ngayon. Sinabi niya sa kanyang pamilya na tulungan siya hanggat kaya nila bago niya sinabi. Ang kamatayan ay isang paglipat lang mula sa isang buhay papunta sa ibang buhay. Sa ngayon, sigurado akong narinig mo na ang tungkol sa aking pagkamatay. At pasensya na kung kailangan mong pagdaanan ito sa ganitong paraan. Nagsagawa siya ng ilang pagsusuri at nalaman na may terminal na cancer ako na hindi na kayang operahan. Hindi naman talaga ako natatakot sa kamatayan. Matagal ko na iyong tinanggap, taon na ang lumipas. Lumabas sa autopsy na walang cancer. Ayon kay Hoffman, matagal ng hirap huminga ang asawa niya pero nilinaw niyang hindi ito nagkwento tungkol sa diagnosis nito. Sinabi niya na may mga iniinom itong gamot na tinanong niya pero sabi ng asawa niya ay reseta ng doktor kaya di na niya kinulit. Pero may ecstasy sa katawan ni Don, hindi ito gamot na nireseta ng doktor. Kahit na may hinala ang mga anak niya tungkol sa mga pangyayari sa pagkamatay niya at hindi kailanman nakilala ang mga doktor na maling nagdiagnose kay Don ng terminal cancer, nagawa pa ring iwasan ni Hoffman ang anumang totoong alitan sa pamilya ni Don sa loob ng ilang buwan. Sa tagsibol ng sumunod na taon, inihain ng mga abogado ang huling habilin ni Don. Iniwan niya ang lahat kay Hoffman. 4 na araw matapos mamatay si Don, natagpuang patay si Jill Bounce, 41 taong gulang at dating miyembro ng grupo, sa kanyang bahay matapos bugbugin hanggang mamatay. Malalim ang partisipasyon ni Jill sa kilusan hanggang umalis siya noong 1982. Huling nakitang buhay si Jill noong Setyembre 20 at natagpuan ilang araw matapos hindi dumalo sa mga pagkikita ng kaibigan. Ayon sa mga investigador, pumasok ang salarin sa bintana at sinubukang maglimis sa banyo batay sa mga bakas ng dugo. Mapapansin, hinalungkat ng salarin ang diary ni Jill at may tinanggal na mga pahina.
Bukod dito, nawawala rin ang ilang mamahaling alahas at isang baril mula sa kanyang bahay kahit may naiwan pang ibang alahas. Ayon sa ulat, takot si Jill kay Hoffman pero binisita pa rin niya ito sa mga buwan bago siya namatay. Hindi kailanman nalutas ang kanyang kaso. Ang pinakahuling pagkamatay na kaugnay sa conscious development ay sina David Goodman, 48 taong gulang, at ang kanyang asawang si Glenda na nabanggit sa simula ng video. Malalim ang pagkakasangkot ni David sa kilusan at naging bahagi na siya nito mula pa noong 1973. Kasal siya sa una niyang asawa hanggang 1970 at 70 nang bigla siyang iniwan at dinala ang mga anak. 2 beses siyang ipinaray ni Hoffman pero parehong nabigo at tumagal lang ng ilang buwan bawat isa. Gayunpaman, naging matagumpay ang huling pagtatangka niyang ipares siya. Pinakasala ni David si Glenda Warhide noong 1984 at tinawag niya itong kanyang soulmate. Hinangan talaga ni Glenda si David at sinabi niya kay Hoffman na sana mas maaga niya itong nakilala. Sinabi ni Hoffman na matagal na niya itong kilala at ikinasal na sila sa mga nagdaang buhay. Sa puntong ito, gusto na ni David na ilaan nila ni Glenda ang lahat ng oras at lakas sa isa't isa, espiritual na pag-unlad at mga gawaing makakatulong sa mulat na pag-unlad dahil sa turo ng kilusan. Dahil dito, bago pa man ikasalang mag-asawa, ipinadala ni Glenda ang kanyang 2 anak upang manirahan sa kanilang ama na kalaunan ay lumipat mula Houston patungong Singapore. Nagdesisyon sina Glenda at David na magtakda ng maigpit na limitasyon sa pagdalaw. 2 linggo lang papayagang bumisita ang mga bata tuwing tag-init. Ang malupit na desisyong ito ay nag-iwan ng pagkabigla sa mga magulang ni Glenda. Nagpunta sa simbahan ang kanyang ina, nagdasal para sa kanya at sinabing napakasakit nito. Doon namatay ang tunay na Glenda. Natagpuan sina Glenda at David sa kanilang bahay noong Nobyembre 1985 linggo matapos silang mamatay at 10 buwan mula nang huli silang makausap ng kanilang mga magulang. Nagsimulang sumulat si Glenda ng liham para sa kanyang anak, ngunit iniwan niya ito bago pa man maipadala. Ipinakita nito ang larawan ng isang labis na malungkot na babae na may sulat ni Glenda. Sobrang depres ako ngayon at gusto ko sanang magkaroon ng lakas ng loob na kitilin ang sarili kong buhay. Hanggang ngayon, wala pa rin akong tapang. Walang iniwang sulat ang mag-asawa at kulang sa sustansya at nag-iisang mga aso sa likod bahay. Nauha rin ng mga investigador, mga sulat kamay na tala-arawan na nagsiwalat na matagal ng planado ng mag-asawa ang kanilang kamatayan dahil naniniwala silang iniutos ito ng Diyos. Sa mga buwan bago sila namatay, lalo silang nadismaya dahil hindi nila naabot ang antas ng pag-akyat ni Hoffman. Kahit pumapasa si David sa bawat pagsubok at ibinibigay ang lahat ng pera niya, hindi pa rin niya nakausap ang mga master, ang mga baraha o malayang nakalipat sa pisikal at espiritual na mundo. Ayon sa isinulat ni Hoffman, pakiramdam nila pinipigilan sila ng masamang karma. Sabi ni David, "Diyos ko, parang hindi ko na kaya. Diyos ko, hahayaan mo ba kaming manatili sa ganitong hirap? Ginawa mo akong hangal na mahinang tao." Idinagdag pa ni Glenda Marcus ang pangalang ibinigay sa isa sa mga master, Terry Cristo. Pakiusap, ipaliwanag mo kung bakit mo kami tinrato ng napakalupit sa loob ng maraming taon, lalo na ngayon sa huling sandali. Kalaunan, nawalan sila ng pag-asa at isinulat ni David na wala ng dahilan para mabuhay. Isa lang ang Diyos na laging nagpapahirap sa amin. Sinabi ni Hoffman na matagal na siyang walang balita sa mag-asawa bago sila namatay, pero nakita sa bahay nila ang gamit at sulat na may kaugnayan sa kilusan. Bago namatay, nagsulat ng mag-asawa ng mga tseke para kay Hoffman na halos $100,000. Malalim pa rin itong bahagi ng kulturang nakapalibot sa pag-unlad ng kamalayan. Noong Marso 3, 1989 mga anak ni Don Hoffman na sina Rick at Janet ay nagsampa ng kaso laban sa biyuda ng kanilang ama. Ayon sa kaso, si Terry Hoffman, 51 naging sanhi ng pagkamatay ni Don gamit ang kontrol sa isipan, hypnosis, pagbabago ng ugali, pagkontrol ng impormasyon at manipulasyon ng emosyon. Nag-file sila ng ikalawang kaso sa loob ng 2 buwan para questionin ang testamento ni Don. Kapansin-pansin, ang abogadong kumatawan kina Rick at Janet ay siya ring abogado ng kapatid ni Sandy Cleaver noong 1981. Nagbesisyon si James Barclow, isang abogado, na inspeksyonin ang mga basurahan ni Hoffman para makita kung anong matutuklasan.
Natuklasan ni James ang 12-12 ng mga hiringgilya at karayom, mga cotton swab at sapat na dami ng mga walang lamang bote ng gamot para mapuno ang isang botika. Nakakuha rin siya ng liham mula sa isang lalaking taga San Diego na tumatalakay sa order ng droga. Dahil sa ebidensiya, sinimula ng opisina ng taga-usig ang investigasyon kay Hoffman at ang illegal niyang paggamit ng substansya. Naniniwala silang illegal na namigay si Hoffman ng tableta at nagbigay ng tinatawag niyang vitamin shots sa tulong ng mga doktor. Nalaman ng taga-usig na dalawa sa asawa ni Hoffman ay namatay dahil sa labis na droga, may tala sa journal ni Goodman tungkol sa puting tableta at ang anak ni David Goodman, kaibigan ni Hoffman, ay naaresto noong 1986 dahil sa ecstasy. Itinanggi ni na Hoffman at Conscious Development ang pagkakamali. Tinawag ng abogado ang investigasyon na witch hunt. Pagkalipas ng 4 na taon, walang ebidensyang nag-uugnay kay Hoffman sa 10 pagkamatay sa paligid niya noong dekada 70 at 80. Noong 1991 naghain ng petisyon para sa pagkalugi si Hoffman. Pagkalipas ng 3 taon, hinatulan siya ng 6 na buwang kulong sa 10, kaso ng pandaraya sa bankruptcy pero pinalaya makalipas ang 12 araw lang. Kahit hindi kailanman kinasuhan si Terry Hoffman kaugnay ng anumang pagkamatay, marami pa ring naniniwala na siya ang responsable sa pagkamatay ng mga mahal nila sa conscious development. Ayon kay Leonard Goodman, ama ni David, sa Texas Monthly, kung di nasangkot ang anak ko kay Terry Hoffman, buhay pa siya ngayon. Ganon din sana ang maraming iba pa. Sinabi niya sa LA Times, gusto kong umabot ito sa paglilitis at makasuhan siya ng pagpatay. Mga kaso. Pero ang katotohanang patay na ang anak ko ay hindi na mawawala. Umasa ang mga pamilya ng mga namatay na miyembro na magtatagal sa kulungan dahil sa mga kasong bankruptcy na maaring umabot ng 50 taon. Pero hindi ganoon ang nangyari. Halos walang nagbago sa buhay ni Hoffman kahit nakulong siya ng 12 buwan. Pagkalaya niya, nakilala at pinakasalan niya ang ika-5 asawa at binago ang pangalan sa Terry Lilia Kinley. Pumanaw siya noong Oktubre 31, 2015 sa edad na 77.